Tutok na sa unang balita. Ako po si PR Kanghel, kasama si Jiggy Manica at narito na ang unang balita. Isang babaeng rider ng motorsiklo sugatan matapos bumangga sa isang kotse sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte. Ayon sa report, bigla munang tumawid ang motorsiklo minamaneho ni Rosela Simon nang bumangga ito sa isang paparating na kotse. Sadyang mabilis rin daw ang takbo ng motorsiklo, agad namang dinala sa ospital si Simon na nagtamo ng ilang sugat sa katawan. Nangako naman ang driver ng nakabanggang kotse na tutulong siya sa pagpapagamot ng biktima. Sa Magaraw, Camarines Sur, patay ang isang lalaki matapos tumalon mula sa isang broadcast tower. May diferensya sa pag-iisip ang lalaki at kalalabas lang, yan po, mula sa mental hospital ayon sa kanyang pamilya mismo. Sa halip na pakinggan ang pakiusap na bumaba mula sa mahigit 200 talampakan tore, tumalon siya. Isinugod pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Mga senior citizen mararamdaman na madagdag na benepisyo ng Expanded Senior Citizens Act sa darating na buwan. Magiging exempted na sila sa EVAT at may discount na rin sila sa singil sa tubig at kuryente. At kagre po ng balitang yan, makakausap natin live dito sa studio si DSWD Secretary Celia Yanco. Secretary Yanco, good morning. Good morning, Pia. Good morning sa ating mga taga-panood. Secretary Yanco, first week po ba ng July, maipapatupad na po yung Expanded Senior Citizens Act? Tama yan, Pia, sa July 6 to be exact. So, yung procedure po nito, Secretary Yanco, for those who already have yung kanilang existing senior citizens ID, kailangan ba nilang magpa-register ulit, kumuha ng bagong ID para makuha yung mga discounts at yung iba pang mga produkto at serbisyo? Hindi na kailangan, Pia, no, sapagkat sapat na yon. Pero yung mga ipapalabas na mga guidelines ng mga Meralco at ng ibang electric, water at telephone companies, yun na ang maaring may panibagong registration dun sa mga kumpanya na yon. Pero ang basic na kailangang ID ay yung senior citizens ID. So, automatic na po yan, Secretary. July 6, kung meron ka ng ID, kapag kakain ka sa restaurant, dapat automatic may 20% discount. Tama yun. Alright, pati syempre sa mga gamot at yung iba pang discounts. Pero, Secretary, yung doon naman po sa discount sa Meralco, tsaka yung sa water, yung kuryente at tubig, hindi po ito para sa lahat, di po ba? Parang may limit lang po? Tama yun. Doon sa mga sa tubig, kailangan ang kanilang consumption is not more than 30 cubic meter per month. At yun naman sa Meralco ay not more than 100 kilowatt hours per month din. At syempre, dapat nakaregister sa kanilang pangalan yung mga facilities na yon. Okay, so kung nagre-rent, tas hindi naman nakapangalan sa'yo, hindi ho pwede. Pero Secretary, isa po doon sa mga highlights ng Expanded Senior Citizens Act, yung 500 pesos stipend. Pero again, hindi po ito para sa lahat, di po ba? Tama yun, Tia. Lilinawin ko na yun ay para sa mga indigent senior citizen. At ano nga ba at sino ang indigent? Ang indigent ay yung may sakit, may kapansanan, walang trabaho, walang inaasahan na kamag-anak at wala ring pension sa SS, sa GSIS at iba pang social insurance agencies. So, kung gusto nila makakuha ng stipend at sila po ay kasama po dun sa grupong maaaring makakuha ng stipend, kailangan rin po ba ng magparehistro ng hiwalay or automatic na rin po itong ibibigay? Ang ating mga barangay ay dapat na nakakaroon na ng pagkatutuos, no, or pag-enumerate kung sino sa kanilang mga barangay ang pwede dito at dapat iugnay ito dun sa OSCA o yung Office for Senior Citizens Affairs na present sa lahat ng municipalities at city dito sa Pilipinas. Well, Secretary, I'm sure marami po tayong mga senior citizens na marami rin pong tanong. Meron ho ba silang mga numero na pwedeng tawagan para para humingi po ng paliwanag? Tama, Pia, sa ang DSWD ay may hotline 931-8101 up to 07. Pero sa mga barangay na practical malalayo, dapat ang una nilang puntahan ay ang kanilang barangay chair na dapat iugnay sila sa Office for Senior Citizens Affairs ng mga lungsod at munisipyo nakakasakop sa kanila, yung OSCA.
Alright, Secretary. At meron ho rin po ba kayong paalala or babala doon sa mga establishmento na hindi po tutupad sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizen kung meron naman po silang ID? Opo, ang meron pong mga kaukulang penalty ang hindi pagtupad sa batas. Ito ay sa unang violation ay may penalty na 50,000, not less than 50,000, at imprisonment of not less than 2 years. Sa second offense naman ay a penalty of not less than 100,000 and imprisonment of not less than 2 years. At kung mga foreigners din po ang magpa-violate, pwede po silang i-subject for deportation. Alright, panghuli na lang, Secretary Yanko, kanino po isusumbong ang mga hindi po sumusunod dito? Ang hindi pagsunod po ay susumbong natin sa Regional Coordinating and Monitoring Board, no, na naghanap. At doon nga, unang-una niyang pagsusumbungan yung OSCA, yung OSCA desk ninyo sa inyong municipality at cities. Alright, maraming salamat po, Secretary Celia Yanko ng DSWD. Good morning po. Maraming Unang